Okay, so nandito na naman po tayo para ipakita sa inyo itong grupo ng FGF o tinawag natin People's Guerrilla Forces. Ito po sila yung mga retired generals at saka retired military noon. At kung naalala nyo, matanong nyo sa tatay nyo, lolo nyo, sino po sila? Sila po itong mga dating military o generals na lumaban kontra din kay Marcos noon, nung tatay nitong si Bubu M. Ayun. Alright? So, eto ngayon ang video ipapakita natin dahil po galit na galit po ang kanilang grupo sa ipinakita ngayon sa administration ni Bubu M. Marcos. Ayun. So, nagbanta po sila na malamang pagkatapos ng rally ay merong takeover o sabihin na nga natin na papasukin nila. Hindi ko alam kung sino yung una nilang papasukin, ang Kongreso kako or ang Malacanang. Talagang kumukulo ang dugo nila sa ginagawang pambababoy ng mga kongresista at mismo nitong administration ni Marcos. Okay? So, eto na ngayon ang pasabog ni Mr. Latigo TV. Panoorin natin at magko-komentaryo po tayo later on. Sa inyo po na gusto nyo magtanong, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Okay, so pagkatapos po nito, tayo po ay magko-cover sa area kung saan dyan sa may Davao City. Magla-live po tayo mamaya. Okay, so papakita po natin ang mga kalsadahan, ano na ang nangyari sa labas. Okay, so yung mga lugar na pagdadausan mismo ng rally dyan po sa Metro Davao. Alright, so panoorin natin si retired General FGF, Mr. Dado. Anyone trying to destroy the Constitution, anyone stealing from the budget, from the National Treasury, yun ninanakawan tayo, mga abusong politiko, kalaban natin yan. So, corruption, tatanggalin natin yon. So, ang kaganda, dumadami tayo. Marami tayo. Nakakatuwa dumadami talaga tayo. At talagang galit na galit ang mga kababayan natin na nakakausap namin. So, yun. We stay together. We fight for each other. We defend each other. So, walang iwanan. Tama. Yun yung ano doon. Tama. So, pagka merong isa sa atin na FGF member, ang tinarantado nitong mga walang yan politiko na to, abutin nyo lang sa amin at babanatan natin. Kung kailangan mag-declare tayo ng isang malawakan na people's revolution, gagawin natin. Ang ibig sabihin po niya na People's Revolution, ito po yung kung maalala natin, yung panahon ng Kastila, yung nakipaglaban po ang mga Pilipino sa mga demonyong Kastila na to, na nagdala ng maling Kristyanismo. Kung nakikita natin na isang araw may pahalik sa Nazareno, yun po ang maling Kristiyano. Dala po yan ng demonyong mga komunista na mga tawag nila Kastila. Yun po sila noon. So ito po yung sinasabi ni retired General Dado na revolution. Ito po ay masasabi nating madugo na revolusyon. Pakikipaglaban po ng mga Pilipino. Pero this time ito yung masakit kasi po ang kalaban natin ay ang kapwa Pilipino. So kung gusto po natin ng pagbabago, dalhin natin sa kalsada ang ating ipinaglalaban. Panoorin pa natin. Sinong lalaban? Dami natin So yun yung dun lumilitaw ngayon, kaya marami na sumasanib. Kasi yung sovereign will ng tao, Tama. pwedeng ipatupad, pwedeng masunod. Kaya kahit sino pa kayo sa politika, sino pa kayo, nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw nyo Tama. No? Bilang na kayong araw nyo. May marami pa akong gusto sabihin So pangalawa na
na panggalingan ng hudyat. Nakalimutan ko. Maingay kasi. Yung pangalawa na panggagalingan ng hudyat ay pagka may nangyari na hindi tama. Kunyari, may nagra-rally. Yeah, may INC rally. Yes. Okay, may rally ng mga tao, kababayan natin. Regardless kung ano yung side nila. Pagka tinarantado at Okay, ito nagbabanta sila na sino man ang gagawa ng katarantaduhan sa araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, hindi po nila mapapatawad. Tandaan natin yan ha, tandaan natin yan. Sabi po ng FGF, sino man ang gagawa ng katarantaduhan sa araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, hindi po nila mapatawad. binanatan, hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their freedom of expression. Now that we are here, FGF, kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, Ayun. you are facing the threat or the challenge of Ayun. obsolescence Ah, na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Ayun. Walang asahan. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986, 83 to 86. Nang wala na ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na AFP tsaka PNP. Abusado. Yan. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM para mabago. Wala nga yung RAM. Wala. Kaya nga sinasabi ko, AFP, Yung pong RAM noon, yung tinawag nilang RAM, di ba si ano ata yun, si Gringo Hunasan yung isang nag-leader na ng RAM. Naalala ko yun eh, RAM. Okay. Ayun. PNP, sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama, Tama. sa tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at nagpumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama at para ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw, Yun. ay hindi kayo kumikilos, ayun, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. Okay. Kaya pala ang nangyari ngayon, magtaka tayo sa dami ng katarantaduhan, kademonyuhan ni Marcos, hindi man lang nagsalita o walang paramdam ang mga military. Ano ang rason? Ayan o, pera. Tama pa lang sinabi ni Maharlika na ang ginagawa ng administration na to, talagang ginamit nila lahat ng source of the government para ma-bribe, para ma-bribe nila ang politiko at mismo na ang military. Kaya pala tahimik ang mga military natin ngayon in spite of stupidity of Bobo M. Tama, di ba? Panoorin natin. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP tsaka sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga nila, we are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Walang yan. Kung kumilos kasi kayo noon, AFP, PNP, at di kayo nagpagamit kay Tambaluslos, Tama. o kung kanino man, hindi nawala yung ginto. Yun. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbilan ng ginto? Ayun. Ilan pa yung natitirang ginto? Hindi nawala yung PhilHealth Ayun. na 60 billion. Naharang ng Supreme Court, 90 billion yung transfer, naharang yung 30, yung 29.9 billion, 60 billion na ilipat na. Ang nangyari kasi ganito, nung kasagsagan ng kaguluhan dyan mismo sa compound ng KOJC nila Pastor Kibuloy, napansin nyo,
kung hindi nag-iingay itong kilalang isa pong magazine ata yun, Esquire. Tama po, Esquire. Sila po yung nagsulat na ang Marcos administration po ay nagbinta ng 25 tons of gold. Okay? 25 tons of gold. At ang masakit dito kasi alam ng mainstream media, alam ng ABS-CBN, alam ng JMA, alam po ng TV5 pero hindi sila nagsalita. Ang tanong bakit? O ayan, pera pa rin. Alright. So ngayon, nung kumalat ang issue na to na ang Marcos administration daw ay nagpalabas ng 25 tons of gold, umabot na ito sa mga tawag nito sa mga vlogger. Alright? So umabot ito sa iba't ibang ang tawag nito grupo even in outside the country. So na-confirm na totoong nagbinta itong animal na Marcos ng 25 tons of gold. Dapat ito ay hinarang mismo ng Kongreso o ang Senado dahil ang gold po natin ay tinawag na reserve gold. Intindihan nyo? Reserve gold. Saka na po tayo magbinta ng gold natin kapag ang ekonomiya ng Pilipinas ay talagang bagsak na bagsak na bagsak na. Alright. So ito pong binanggit ni retired General Dado na ang sobra budget ng PhilHealth na 68 billion last year ay pinakuha, nag-utos itong si Bubuim na kunin ang sobra, mabuti kamo naharang ng Korte Suprema dahil may grupong nag-file para maharang ang ganong paglipat ng pundo. Kaso lang, nabawasan na ito ng ang tawag nito 25 billion. Alam nyo, kahit saan pa tayo tawag nito, mag-argue, alright? 25 billion is 25 billion. Ilan lang ang population ng Pilipinas? 120 million. So, ang pera na yan hanggang sa mga oras na ito ay hindi po alam ng mga Pilipino kung saan napunta ang pera na yan. Kaya isa yan sa rason na dapat ang administration ni Marcos ay managot. Tama po ang tawag nito si General Dado na kailangan kamatayan ang parusa nitong mga kawatan sa gobyerno. Patuloy natin. Panoorin natin. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Tama. Ayun, nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik ng Supreme Court. Ang tanong, nasaan na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yun, ibabalik sa PhilHealth? Tama. Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Tapos yung budget natin, 4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin ngayon, 6.375 trillion. Pause muna tayo. Ito pa ang katarantaduhan. Nagpasa sila ng budget for this year 2025. Naging zero ang budget ng PhilHealth. Utang na loob. Hindi dapat zero ang budget ng PhilHealth kasi doon nakasalalay ang kalusugan, the health of the Filipino. Alam naman natin dito na ang mga Pilipino ay hirap na kapag nagkasakit, halos kung kani-kanino nagmamakaawa, mabayaran lang po ang bill sa ospital. Pero ang ginawa nitong demonyo na Marcos, naging zero ang PhilHealth, pero dinagdagan nila ang pondo ng AKAP. Ano ang AKAP? Ito ngayon ang pinamudbod nationwide sa mga Pilipino para bumango itong mga animal na mga kongresista at iilang mga senador. At ang masakit dito, dahil mismo ang chairman ng COMELEC ay kinonsidera na ito daw ay hindi labag sa batas. Utang na loob. Okay? Iba talaga ang administration natin ngayon, puno ng katarantaduhan, kademonyohan, kaputang inahan. Kaya hindi natin masisisi na si former President Duterte ang laging lumalabas sa kanyang bunganga, putang ina. Okay, so naintindihan nyo na. Ayun.
Yun ang nangyari sa bansa natin ngayon dahil sa katarantaduhan ng mga politiko. For 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga bopol kayo sa mathematics? Tama. Alam niyo nang may utang. Alam niyo na nagdedelikado buong mundo. Nagkakaroon ng krisis sa buong mundo. And here you are, babanatan niyo ng 6.375 budget na kung pinirmahan, kung ano yung binito, wala pagkakwenta-kwenta, tapos zero budget pa rin ng PhilHealth, tapos kayo, nandun pa rin yung mga ayuda nyo. Mga animal kayong magnanakaw kayo. Tama. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Di bale, matatapos din kayo. Delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Ayun. Tutusok-tusukin namin kayo. Tama. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Maraming Kahit sagutin salamat. nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na magagawa yon. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. Yun. No, mamay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Mamamatay kayo ng habang buhay na hindi man kayo patayin sa death penalty, no? Sa pagnanakaw niyong ginawa. Sa paglapastangan ninyo sa konstitusyon ng taong bayan. Tama. Sa pag-happy ninyo mga kababayan, mamamatay kayo sa hirap, sa sobrang hirap. Imagine yung for life kang pahirapan. Ay, naku, kayo lahat, congressman, yari kayo. Yun. Patay kayo. No? Galit kami. Galit ang taong bayan. Tagapagsalita lang ako, isa lang ako. Kung 40 milyones kami sa FGF, madagdagan pa yan. 119 million Filipinos, madagdagan yan. 40 million kunwari. Kami, isa lang ako, boses lang ako. Si Metran, isa lang yan. Marami. Talagang galit na galit. Oh. So, kung nung mangyari hindi tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP sa hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Na? Kung gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng umiral ang mali. Hindi pwede. Period. Hindi pwede. Walang diskusyon. Di dapat. Taong bayan ang masusunod. Abla-abla kayo na nga nagdakaw, kayo pa yung maraming cheche, boreche, kayo pa yung may katwiran. Tama. Manggago. Animal kayo. Mga putang ina. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik. Kayong mga Pilipino na takot. Duwag na duwag. Kaya nagkakaganyan ang bansa natin. Tama. Kasi inayaan nyo eh. Ngayon, nagsalita kami, nag-ingay kami. Ayan, dumami kami. Kung gusto nyo, doon kayo sa kabila. Sa kabilang bakod. Doon kayo. You fight for your bangag Bang. na presidente. You fight for the drug pushers, Ayun. drug addicts. You fight for the communists. Lantara na, oh. You fight for the plunderer. Para magkaalaman na tayo. Abante kami, abante ang Pilipinas. Iiwanan namin yung mga tarantado. Ibabaw namin. Sa limot. Ibabaw namin sa limot. Ay, yun ako. Kayo pa galit? Kayo pa may katwiran? Binibira ninyo yung nagrereklamo, yung gustong ituwid ang Pilipinas, titirahin ninyo. Samantalang yung mga nagnanakaw, Tama. hayop kayo, pati kayo mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung Narinig nyo mga bayaran, mga trolls ng Administrasyong Marcos, yung mga bayaran na trolls, mga vlogger. Alright? Okay, hamanda kayo kasi nagbanta si retired General Dado. Kasali kayo, uubusin daw kayo. Ayun. Maganda to na plano ni General Dado. Okay. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan Sisilaban kayo na parang mga demonyo sa impyerno. Ayan. Alright. Alam nyo, kahit ang tao natatawa tayo rito, pero this is a very serious what you call this message comes from the group of FGF.
People's Guerrillas Forces. Alright? Talagang kumukulo po ang dugo nila kay Bubuim dahil sa pangtarantado, pambababoy sa kanilang kaputang ina na pinagagawa sa ating bansa. Yun, nakita nyo? Alright. Kaya lang, madama yung pamilya nyo. Idadamay namin yung pamilya nyo. Ayun, narinig nyo kasali ang mga anak, pamilya nyo. Kapag kumilos ang FGF, Filipino Forces, okay, guerrillas. Ayun. Pakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Ayun. Para matanda namin mga pangalan nyo. General, nagtatago na po yung mga animal. Okay, kaya nga po pagka ang nangyari kasi dito, ito mga kalaban natin na kumampi sa kabila. Sabi po ni General Retired General Dado, kumampi sa kabilang bangag. Alam niyo pag tinitingnan niyo yung profile ng kanilang Facebook, lahat po puro mga lock profile. O yun. Hindi po gaya ng mga vlogger ng mga pro Duterte ay kahit ungkatin po muna ungkatin, makita kahit nga ako o sige ungkatin niyo yung profile ko. Alright, ako rin naman, hindi naman po ako natatakot kasi po sabi po ni Retired General Dado, para saan pa ang takot ng mga Pilipino kung ang bansang ito ay mapupunta sa komunal. Okay? Pilipino ka, Pilipino ako. So kailangan natin manindigan sa katotohanan, ipaglaban ng ating bansa dahil sa totoo lang ako po ay nakapag-travel na dito sa kapitbahay natin na bansa kagaya ng tawag nito sa may Thailand, alright, Malaysia kasi magkalapit lang yun makikita mo yung mga bansa na yun, ang ganda, napakaganda. Alam nyo pag nauwi na kayo ng Pilipinas sa airplane pa lang, dumungaw kayo, makikita nyo napakapangit ng tanawin ng Pilipinas. Yan po ay tawag nito, naglalarawan na talaga ang Pilipinas ay lugmok sa kahirapan dahil sa korupsyon, pagnanakaw. Kaya po tama po ang plano ni Attorney Vic Rodriguez na kapag po siya ay nanalo bilang isang senador, ang kanya pong ihain na batas ay isang death penalty. Kamatayan ang parusa sa mga politikong nagnakaw at plano niyang pababain from 50 million gawin daw niyang 10 million. Aba, kung ganon, magsisiksikan itong mga demonyo sa ang tawag nito sa kulungan. So, ibig sabihin nito, buwan-buwan ho tayo paupuin ang isang kawatan na politiko para sa parusang kamatayan. Alright, so hanggang dito lang po tayo. Ipinakita lang natin itong video na ito ni Retired General Dado dahil po Pilipino siya, Pilipino ka at Pilipino po ako. Kailangan po tayo manindigan. So, nakakatakot po ang kanilang binitiwan na mga mensahe na meron palang mangyayaring kudita pagkatapos ng peace rally ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, susundan nyo lang po ang aking channel, i-subscribe nyo po, and then i-share nyo sa mga kakilala nyo. Marami pong salamat sa ating mga subscriber na mga OFW. Ako po ay saludo sa inyo. Talagang kayo po ay bayani ng ating bansa. Inuulit ko lagi na kung walang OFW matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan na hindi na natin pwedeng itago. Dahil kung walang OFW, matagal pong bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Alright? So, see you later. Marami pong salamat. Mamaya po, tayo po ay magla-live. Titingnan po natin, papakita po natin sa channel natin ang mga lugar doon po sa Davao na pagdausan ng rally sa Lunes. Okay? So, see you. Thank you so much. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim.